There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8 verse 1. Ay, grabe naman. Assurance na naman and answer na naman ni Lord for me today. And I also want to share to you itong devotion ko ngayong araw na to. Ayun, syempre, good morning nga pala guys. Ayan, so, di ba minsan we all have a bad day, we don't have it all together, we fall short, we have shortcomings and flaws as persons, we are imperfect. So, yesterday, parang meron akong, I feel something lang na I did something wrong lang, and I felt bad about myself. And ayan, pero last night, syempre, lagi naman, before I go to sleep, I prayed to the Lord, and humingi ako ng sorry if may mga shortcomings ako. Kasi may time po, to be honest, kapag nakakaramdam ako ng pagod sa maghapon, syempre, wala akong trabaho ngayon, business lang, tas alaga sa anak, ganyan asikaso, di ba nag-aaral siya, nagtuturo ako sa kanya. That's my job naman bilang nanay. Pero minsan nakaka-overwhelm. Kasi syempre hindi naman lagi kang nasa mood, hindi ka naman laging okay ang pakiramdam, lalo na trentahin na. Alam naman natin pag trentahin na, dami nang nararamdaman ng iba na ngayon eh. So ako pag may mga nararamdaman na ako, siguro hormonal din kasi malapit na rin akong mag-period, siguro kaya ganito yung mood ko. Parang minsan irritable ko, impatient, and I tend to do, may nasasabi akong hindi maganda, o ganyan-ganyan. So humingi ako ng sorry kay Lord. Meron din akong minsan na talaga meron akong nagagawang kasalanan na hindi mo rin talaga gustong magawa dahil nadadala ka ng ano. Pero importante nun is nagre-repent ka. Kasi ang tunay na nananampalataya talaga at may pagmamahal sa Diyos at may tiwala sa Diyos, ang kasalanan is hindi magaan sa iyo mabigat sa puso. So pag mabigat yung pakiramdam, conviction po ng Holy Spirit yun. So kapag ang pakiramdam mo, pag nag-repent ka kay Lord, sabihin nun, talagang anak ka ng Diyos kasi bumabalik ka sa Kanya eh. Pero pag nagkasala ka at ang tendency mo is mahiya ka, okay lang mahiya, pero babalik ka kay Lord. Lalayo ka, magre-rebelde ka, hindi ganun. So, yun nga. Tapos yun, may peace naman ako sa heart ko kasi sabi ko nga sa Panginoon, I am thankful na because I am saved, not because of my works, but because of His grace and His death on the cross. Grace lang talaga. So, yun yung ipanatag natin yung sarili natin na hindi porke minagawa kang mali. Kasi kung lahat tayo is, ang kaligtasan natin is basis nun is yung mga nagagawa natin. Lahat tayo disqualified na kasi wala namang sa ating perfect. We tend to fail talaga. Kaya thankful na lang talaga tayo na dahil sa biyaya lamang, sa sukdulang biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo naligtas, kaya tayo nandito pa rin. At yung pagmamahal ni Lord, it won't, hindi nagbabago yun. Hindi kailanman magmamaliw, no matter what we have done wrong, diba? Kasi minahal naman tayo, tinanggap tayo ni Lord. Pati yung mga kasalanan natin, past, present, and future sins, they are already nailed on the cross. Jesus already died for them, diba? Kaya nga, whenever the enemy speak lies to us or dinideceive tayo ng enemy na ay wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Kapag nagkamali ka, bangon lang and rebuke natin yung mga ganong lies ni Satan kasi the truth is nothing will ever separate us from the love of Christ. Kasi while we are still sinners, He already died for us. Alam naman ni Lord yung case natin that we are worst, diba, talaga of all. We are depraved people pero minahal niya tayo unconditionally. So alam ni Lord yun eh. And He already died for that, sabi ko nga kanina, past, present, and future. Pero syempre, hindi mo aabusuhin yung grasya na, ay, namatay na pala si Lord para sa mga future sins ko bed na pala yun Ay, okay lang pala magkasala ko pa. Pag nagkasala ka tayo, hindi ganun. Hindi mo siya gagamiting license para ulit-ulitin. Pero, syempre, kailangan mo pa rin ihingi ng tawad, diba? Andun pa rin yung intimacy, papasok yung intimacy relationship kay Lord. Na, pinatawad na pala yun, bakit kailangan ko pang ihingi ng tawad, di ba? Kaya nga doon tayo nagko-connect with God. Doon tayo nagkakaroon ng intimacy through prayer na every time na we commit ourselves na, Lord, nagkasala po ako. Ang buhay po natin is a daily repentance Walang araw na hindi tayo hihingi ng tawad kasi meron tayong mga kasalanang nagagawa, maliit man o malaki. So yun, napakaganda ng reminder na to. Na, pagising ko, ito agad yung tumambad sa akin, guys.
So talagang mangiyak-ngiyak ako kanina. Thank you Lord. Thank you once again for assuring me that there is no condemnation in me. Because I am already in you, 'di ba? Kasi pero it depends if you truly accepted Jesus Christ as Lord and Savior in your heart, ikaw kasama ka dito sa mga wala ng condemnation. Pero those who will be condemned, yun yung mga nag-reject kay Christ. So, kung alam natin sa sarili natin na in our hearts, let us assess ourselves, search our hearts. Let ask the Lord i-reveal sa atin na, Lord, did I really accepted you in my life? Did I truly surrender my life to you or understand what you have done for me on the cross? So, doon, kailangan natin magkaroon ng assurance din that we are already saved talaga. Kasi if we are really saved and we are in Jesus Christ, ayan, wala na nga daw tayong condemnation. So, that's it po. I know na most of us, we are living a life of guilt, shame. Pero yes, we all have done something stupid. We all became foolish and may mga nagawa tayong kasalanan even up to now. May mga nagagawa pa rin tayo na kasalanan. Pero, ang importante po nun, hindi naman lagi tayong nakasandal sa grasya ng Panginoon at lagi tayong bumabalik sa Kanya every time nagkakamali, every time madadapa tayo. Lagi tayong andun yung realization mo to ask for forgiveness, to repent of your sin, and to change your ways. Syempre hindi naman sapat yung hingi ka lang ng tawad So, mapuprove na genuine yung paghingi mo ng tawad kapag talagang nagkaroon ng pagbabago. Natalikuran mo na yung ginagawa mo. Ako, may mga struggle din ako noon na nagagawa ko pa rin before. May mga nagagawa akong kasalanan na nagagawa ko pa rin ngayon, ganun. Na may mga, para bang may mga habitual kaganyan. So, nag-struggle ako before. Marami akong iniyak kay Lord, stronghold sa kasalanan, ganyan. Nag-fall short ako sa mga temptation, like sa, alam nyo na, kaya ako naging single mom nun 'di ba? Yung sexual immorality, ganyan. So, most of us nakaka-relate sa ganito. And we will not be condemned naman by the Lord kasi He loved us even we are the worst of all sinners. Kahit pa mamamatay tao ka kung humingi ka naman ng tawad ng taos puso sa Panginoon, papatawarin ka. Walang kasalanang mabigat na hindi kayang patawarin ni Lord. Yun. So, sana naka-encourage po itong verse na to sa ating lahat ngayon. So, ingat po ang lahat. God bless you.